Hindi kasi para ma-settle na natin yung issue na inggit ka. kay Bistak, tapos na ulit-ulit. Seryoso kayo, pati kay BMR? Hindi nga tumapalo yun. Huwag yun ang idama yung mama na yun. Huwag yun ang isama yun. Wala naman yun eh. Sa dami-dami naman ng huwag ganun. Seryoso kayo? O sige, pinipilit nyo ako eh. O, ayan, ito. Walang nyo nang pilitin. O, ayan, 6.17. Dem, 2.11. Wala di sa kalate. Gago! Inggit kasi ako. Inggit po kasi talaga ako. Yan ang totoo dyan. Sila inggit. Wag ganun. Nag-subscribe pa ako sa'yo para madagdagan ka, Mike Abe. Wag na nga ako mag-subscribe. Wala kang kwenta. Hindi, tinitingnan ko lang yung ano niya eh. Sandali Ayun. Uy, May Spencer, maraming salamat. Okay. Hindi, may tinitingnan lang ako. Pasensya na, meron lang akong, alam mo naman, nakikichismis ako. Oh. Hindi, baka sabihin kasi, baka humirit kasi na inggit ako eh. Ha? Alam mo naman yung mga ganyan. Hihirit na naman na inggit ako. Pero tingnan nyo dito sa kanan. Nakita nyo yung sa kanan? Yung blue yung graph na ako. U, 6.17 million. Dem, 2.6. Yung views niya, 2.6 million sa last 30 days. Di, kasi baka mamaya humirit na naman. Banat ba, inggit ka lang kay Mike Abe. Oh, ayan, nakikita nyo naman siguro yung graph. Red ka niya, yung blue sa akin. Oh, alam mo naman. God first, ganun, di ba? Oh, di ba? So, baka lang sabihin niya. Oh, ayan, katibayan lang. Ito. Next topic. Unahan na natin yung magsasabing, inggit ka lang, banat boy. Oh, gusto nyo tingnan yung yung isa pang nagsasabi na inggit daw ako. Ha? Gusto nyo tingnan natin? Wag na. Ay naman, baka naman sabi. Wag na, kayo talaga sasama ng ugali nyo. O ba't di lumalabas yung niya? Hindi man lang tumalabas yung kanyang channel? Sobra, ito. Isa pa to. Hindi. Gusto niyo tingnan? Hindi kasi ang daming nagsasabi eh. Inggit ka lang! Ba't mo inaano yung mga yan? Inggit ka lang! Sorry Gusto niyo tingnan? Patingin. Pilitin niyo muna ako. I-type nyo dyan number 1. Pag tinype nyo number 1, ibig sabihin, ipakikita ko sa inyo yung nagsasabing inggit daw ako. Ha? Sige na. Sige. Type nyo number 1. Gusto ko bumilis. Pag bumilis. Ayan, yan. Pagka ganyan, mabilis na. Yan. O, yan. Ayan. Sige na. O, sino ba nagsasabi? Sino ba nagsasabing inggit daw ako? O, ito. Ilabas ko. Ayan, U, yung kulay blue. Siya yung red. Laging ganun yan eh. Okay? U. Ilan yung nasa gilid? 6.17 million. Last 30 days. Dem, 3.7. Kalahati. Okay? Sabihin na natin ayan, yan. Okay? Ayan lang. Yun lang naman yun. Inggit daw kasi ako eh. Baka naman ayaw ko namang sabihin na inggit ko lang, bonot boy, kayo ko eh. Di ba? May mga ganyan-ganyan pa silang sinasabi. Di ba? Ayaw na nating patulan yung mga yan. Pero sige, may nagsuggest pa dyan isa. Kayo naman eh. Alam mo naman mapagpatul ako eh. May nagsabi pa dyan, paano naman yung kay Coach Jarrett? Kayo may gusto nito ha? Kayo may gusto nito. Sa Mendang, maraming salamat po. Di ako kasama sa number of views niya na.
Ito, kay Coach Jarrett. Ayan. Inggit din ako kay Coach Jarrett eh. 6.17 sa akin. Sa kanya, 4.45. At least, lumagpas siya ng kalahati. Di ba? Gago! Inggit kasi ako. Ulitin ko ha. Inggit daw kasi ako. Ulitin ko ha. Ito, ayoko hindi ko po ito pinagyayabang ha. Pinipilit nyo lang kasi ako. Ha? Pinipilit nyo po ako na ilabas ko, kaya nilalabas ko lang naman, di ba? Baka naman sabihin ninyo, alam mo naman tayo, hindi naman tayo mahilig magyabang, pero pag pinilit ako, minsan talaga, ano natin, di ba? Meron nagsabi diyan, si Attorney Libayan naman, ang bihira naman kayo. Ayoko, baka nakakatakot, mamaya. Mas madami sa akin yun, nakakatakot eh. Ito, batas natin. Sa batas natin, ayan, nung blue tayo, 6.17, dem, 2.5. Wala sa kalahati. Gago! Abogado pa yan ha. Sa dating na abogado, abogado pa yan ha. Banat boy, apakayabang mo. Wala, hindi ko pinipilit nyo lang ako eh. Ayaw ko na makipagyabang yung mga ganyan eh. Hindi ko hindi kasi para ma-settle na natin yung issue na inggit ka. kay Bistak tapos na ulit-ulit. Seryoso kayo pati kay BMR? Hindi nga mapalo yun. Wag yun ang idama yung mama na yun. Wag yun ang isama yun. Wala naman yun eh. Sa dami-dami naman ng wag ganun. Seryoso kayo? Sige, pinipilit nyo ako eh. Ayan. Ito. Walang nyo nang pilitin. Ayan. 6.17. Dem, 2.11. Wala din sa kalate. Gago! Inggit kasi ako. Inggit po kasi talaga ako. Yan ang totoo dyan. Sila inggit. Wag ganun. Si Boljak TV, pinakita ko na yan kahapon eh. Pinakita ko na yan kay Boljak TV. Pero si Boljak TV mataas-taas naman. Kayo naman. Hindi, mataas-taas naman si Boljak TV ha. Yan medyo pumantay siya ngayon ha. Medyo pumantay siya. Pero lamang pa rin tayong konti. Last 30 days, ayan medyo pumantay na siya ng konti. Medyo, ayan, nakita nyo naman, di ba? Ayan 6.17, 6.12 sa kanya. Medyo pumapan. Wag na yung mga tanso, walang kwenta yan. Kasi nga inggit daw tayo. Pagdating sa sa total lifetime 89.4 siya. Okay? 89 ha, tandaan niyo 89. Dilipat ko dun sa akin. Lipat natin sa atin ha. Sandali, lipat natin sa atin. Yung lifetime, sana hindi lumabas yung Baka lumabas yung revenue. Utangan na naman ako ng mga banateros nito. Ilan yung niya, yung ilan yung niya, yung lifetime niya? Ilan yung lifetime niya? 89, di ba? Lifetime. Ayan. 199. So wala din sa kalate. Kayo naman, inggit nga ako eh. Inggit na inggit ako. Gago! Di ba? Kayo naman. Hindi, wag na. Kayo naman na. Tama na. Okay na. Sangkay, wala na sa politika yun. Wag yun nang isama yun. Wag yun na isama. Yun lang. Okay? So, hindi, pinapakita lang po natin ito para lang din sa kaalaman ng iba. Again, with all humility, I am nothing without you. Ulitin natin. I am nothing without you, Banateros. Ulitin ko. I am nothing without you with the help of the Lord. Ganun lang yun. Ngayon, ito lang ang gusto kong sabihin. Bakit ko ito pinakita sa inyo? Sabi ko sa inyong paulit-ulit, simple lang. Stick to the truth. Stick to the justice. Fight for the people. Doon lang tayo sa katotohanan. This is an encouragement to all vloggers of dreaming to become vloggers. It is very tempting na pumatol sa mga marites. It is very tempting
na gumawa ng fake news para magkaroon ng views. It is very tempting na magkaroon ng clickbait. To have views, to have more subscribers. Pero wag. Alagaan ninyo yung credibility ninyo. Alagaan ninyo yung truthfulness sa inyo. Doon lang tayo sa totoo. Minsan, magpa-fluctuate yan. Kasi yung iba biglang nagpasok ng chismis, magpa-fluctuate yan. Pero tayo, makakaasa kayo. Dati ko nang ginagawa ito. Panahon pa lang nila TP, pag nakita kong hindi na maganda, kahit napakarami niyang viewers, dami nang insulto sa akin noon. Matalino si TP, sino ka para umano-ano? Di ba napahiya? Pahiya, lahat ng nagsabi sa akin noon na, matalino yan si TP, wala ka sa kalingkingan yan. Saan na pinulot yung TP ninyo? Sa kangkungan. Bakit? Magaling ba ako? Hindi. Hindi ako magaling. I'm just sticking sa truth. Kasi if you stick to the truth, ang truth hindi mababali. Kahit pagbali-baligtarin mong istorya, hindi nababali ang truth. Kahit sobrang galing mo, but you're not on the truth, binabali mo ngayon yung facts, madadali ka. Mapapahiya ka eh. Bakit? Hindi truth eh. Madadali ka dun. Kaya dapat panindigan mo lang yung totoan, yung totoo. Magka-fluctuate. Minsan mababawasan ka ng subscriber. Totoo yun. Pero pag hinawakan mo lang, kaya yan ang encouragement ko sa mga banateros mga kasamahan ko. Huwag kayo matakot. Minsan talaga magpa-fluctuate ang views nyo. Minsan talaga mag-unsubscribe sa inyo tao, lalo na pag hindi kayo nag-agree doon sa masasabi mong wave. Kasi may wave minsan eh. Gets nyo ba? Minsan may wave. Sometimes it is easier to go with the waves. Tama, mali? Di ba? It is convenient to go with the waves. Alon. Pero itry ninyo. Itry ninyo, pumunta kayo sa dagat. Pag may wave, sakyan nyo yung dagat. Itry ninyo. Sa dulo niyan, malulunod ka. Kasi sinakyan mo lang eh. You did not study kung papaano ang takbo ng wave. Hindi mo pinag-aralan kung saan katamang hindi sasakay. Kasi sumakay ka lang eh. Eventually, lulunurin ka ng wave. Kasi hindi mo pinangawakan yung katotohanan. Iyan ang isang bagay na maaasahan nyo sa amin, banateros. Sabi ko sa kanila, minsan masalimuot ang kumontra sa sikat. Masalimuot. Sikat nun yung video. Naalala nyo nun, doon sa Sona? Sikat yung video. Nag-usap-usap kami. Alam namin na itong video na to, walang maidudulot na maganda ito. Palpak itong video na to. Pero takot kaming kontrahin kasi lahat ng tao bilib na bilib dun sa video. Pero nung ginawa namin, sabi namin hindi. Kung ano sa talagang sa tingin natin, panindigan natin. Kumontra kami dun. Diba? Anong nangyari sa video? Hindi nga sinakyan ng mga Duterte. Hindi nga binabanggit ni BP Sara Duterte. Kasi truth ang pinangawakan namin. So yun yung isang bagay na maaasahan ninyo. Sa aming mga banateros. Hindi namin inaangat to ha. Kasi ito ang pinaniniwalaan namin. Mga kababayan, mga banateros, mga nagmamahal sa bayan, tandaan nyo ito, isaksak nyo ito sa kokote ninyo. Lumaban tayo sa pamamagitan ng paggamit ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan dahil pagdating ng panahon, mananalo tayo. Eventually, God will reward those who stick on the truth. Yes, maybe natatalo tayo ngayon dahil iba ang nakaupo, demonyo. No, demonyo nakaupo. Kaya nga 'di ba, ang ganda ng sinabi ng mga taga KOJC, this is not a fight of flesh and blood. This is a spiritual battle. When you say spiritual battle, mga kababayan,
Mag-stick ka sa truth. Because this is the battle ng kasamaan at kabutihan. Panindigan mo yung katotohanan. Hawakan mo yun. Eventually, mananalo ka. Kesa, sa sobrang desperado mo na, gagawa ka ngayon ng kasinungalingan, propaganda, mag-aakusa ka ng mali, iba ang gagamitin mo, lalabanan mo sila ng weapon na ginagamit nila, na kasinungalingan, matatalo ka eventually. Why? Because God will never ever favor lies and dishonesty. Never. It will not happen. Only the truth will prevail. Remember that always. Kaya kami, masakit man, tamaan man kami minsan, magalit man kayo, akusahan man kami ng bayad, okay lang. As long as we stick on the truth, eventually, magja-justify yung ginawa namin. Tanong ko lang, hindi ba totoo ang singot video? Tanong ko lang, are you here noong 2022? Akong nagtatanong sa'yo. 2021, nangangampanya. Ako ang unang-unang vlogger na nagsabi niyan na gusto nyo ba ng bangag na presidente? Bakit? Naniwala ako kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, most of the people here believe with Duterte. We believe kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte. That's why hindi kami nagpabudol. Marami sa amin dito nanonood, hindi nagpabudol. Kayo lang ang nagpabudol. We do not need the video to convince us na sumisinghot. We do not need that video. That video is for you, not for us. Alam namin yan eh. Kaya nga kami hindi bumoto eh. Kayo ang tatanga-tangang bumoto, ibig sabihin nun, hindi nyo alam. Ngayon, you need the video to convince yourself. We do not need that. As a matter of fact, people na hindi nasa politika, hindi na nila kailangan yan. They do not care. Again, ulitin ko they do not care. Yang mga hindi politikal na mga tao, tanungin nyo. Tanungin kita. Tanungin mo yung kaibigan mo. Sabihin mo sa kaibigan mo, alam mo ba adik ang presidente? Tanong mo yung kaibigan mo. Tignan mo sagot sa'yo. Tignan ko sagot sa'yo. Sabihin mo yan. Di ba? Tignan ko. Makumbinsi mo siya na pumalag sa gobyerno? Hindi. Pero ito sabihin mo sa kanya, alam mo ba ninanakaw ng gobyerno yung pera mo? Ha? Alam mo ba, yung pera mo na dapat isusubo mo na lang, binayad mo sa tax tapos binubulsa nila? Tingnan mo, ano reaction nila? Magre-react ba sila dun sa adik ang presidente? O magre-react sila dun sa binubulsa yung pera? Remember this always. Ang tao will never, ever, 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 ever react unless sila na ang apektado. Hello? That's the truth in life. That's why in marketing, yun ang to convince people. Marketing yan. Pag-aralan ninyo ang marketing. Anong sabihin ng marketing? If you're selling, halimbawa, itong Ray-Ban, you don't sell this, alam mo ba, itong Ray-Ban na ito ay maganda. Alam mo ba, ang Ray-Ban na ito ay matibay. Alam mo ba, ang Ray-Ban na ito ay gawa sa vegan leather. Halimbawa lang, hindi ko sure kung vegan leather ito. Walang pakialaman tao dyan. Hello? Pero ganito ang tamang marketing. Alam mo ba, ang Ray-Ban na ito, pag sinuot mo, popogi ka. May pakinabang sila. Alam mo ba, ang Ray-Ban na ito, pag sinuot mo sa gabi, lilinaw kasi polarized yan. May pakinabang sila. Alam mo ba, ang Ray-Ban na ito, bawat bili mo, may makikinabang na tao kasama na ang pamilya mo. May pakinabang ka. Gets mo? People will not react and people will not buy something na wala silang pakinabang. In other words, if you want to sell an idea, if you want to sell something to people, kailangan may pakinabang sila. Kung sasabihin mo lang ang presidente adik, anong pakialam ko? Tama, mali. Pero pag sinabi mo, alam mo ba, yung pera mo, ninanakaw, yung tax mo, ng mga congressman, magre-react sila. Bakit? Pera na nila yung nadamay. Kaya if you have a brain, learn to fight well. Hindi yung daldal, nyor.
Pantanga po yun. Sorry That's people. Marketing wise. Maniwala ko kayo sa akin. I know that. Nasa marketing ako forever. Bata pa lang ako, I sell myself to people. For me to convince and negotiate to people, I have to convince them na may pakinabang sila sa serbisyong ibibigay ko. Understand? You study marketing. Same lang din yan sa politika. If you want to convince people how to convince people to change or na para pumanig sa'yo, kailangan may pakinabang sila. Pag wala, nga. Maniwala kayo, nga. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. Mag-party-party na tayo. Hindi, ano lang yun lang po ang gusto kong sabihin. Hindi totoo po yan. Lalo na nasa marketing kayo. Marami dyan kasi. Tandaan ninyo, ano pa lang po ako, 20 years na ako na nagne-negotiate. Ako, hindi ko sasabihin ganito. Kunwari, para sa show ng Mocha Girls, hindi ko sasabihin, alam mo ba, yung grupo ko ang pinakamagaling? Alam mo ba, yung grupo ko ang pinaka-sexy? Hindi. Anong pakialam nila? Gets nyo? Rather, I would say, pag kinuha mo kami, lahat ng mga tao sa event, masaya. Pag kinuha mo kami, sure, panalo ka. Kasi nga, may pakinabang sila. Pag kinuha mo kami, masaya yung party nyo. Ang focus is sila, hindi yung talent. Dapat ganun ang mag-isip. Understand? That's how you sell the ballpen. Iya nga. So, sana maintindihan natin. Maraming salamat po. Magkita-kita ho tayo.